Sa update sa patuloy na tumataas na tensyon sa rehiyon, ipinakita ng Australia na mahigpit sila sa pagbabantay sa mga karagatan nito kung saan dalawang dayuhang sasakyang pangdagat ang kanilang sinunog. Nayupi naman ang isang barkong pangdigma ng Thailand matapos banggain ng bangkang pangisda ng Vietnam habang kanila itong hinuhuli. At ito na mga kabayan, matapos kunin ng China ang ating mga bahura, hinaras ang ating mga mangingisda, Coast Guard at Navy, ngayon naman ay gusto nitong angkinin ang Palawan na isa daw Zinghe Island ng Ming Dynasty. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Dahil sa lumalawak na puwersang pandagat ng China kung saan naglayag kamakailan ang mga warship nito sa Tasman Sea, ang Australia ay ipinakita ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa mga dayuhang barko na nais pumasok sa kanilang teritoryo kung saan dalawang dayuhang sasakyang pangisda ang hinarang ng Australian Border Forces. Ang nasabing dalawang bangkang pangisda na naharang ay napag-alamang mga Indonesian pala pero dahil sa kanilang illegal na pagpasok ay hinuli ang mga ito. Kinumpiska ang nahuling nasa 1,200 kilo na sea cucumber at sinunog ang mga sasakyang pangdagat ng mga ito gaya ng pinapayagan sa ilalim ng batas ng Australia. Ang illegal na pangingisda ay naging problema para sa mga lokal ng Australia sa mahabang panahon. Bukod sa illegal na pangingisda ay marami ring mga illegal migration o mga gustong tumawid sa Australia para doon manirahan. Palihim na lumilipat ang mga tao sa Australia dahil sa malakas nitong ekonomiya, mataas na kalidad ng buhay, mahusay na sistema ng pangangalagang pangkalusugan, magandang oportunidad sa edukasyon, matatag na political environment, magandang natural na tanawin at reputasyon para sa kaligtasan at seguridad na ginagawa itong isang kaakit-akit na destinasyon para sa mga naghahangad ng mas magandang pang-ekonomiyang prospect at desirable na pamumuhay. Samantala, isang warship naman ng Thailand ang nayupi ang gilid na bahagi matapos itong banggain ng isang bangkang pangisda. Ayon sa opisyal ng Thai Maritime Enforcement ay 10 umanong sasakyang pangisda ang nagsagawa ng mga iligal na operasyong pangingisda sa karagatan ng Thailand. Ngunit sa kanilang paghuli, ang iba ay nakatakas umano at ang isa naman ay gumawa ng isang mabilis na maniobra at bumangga sa gilid ng HTMS Tepa ng Thailand Navy na nagdulot ng kaunting pinsala. Apat na mga tripulanting Vietnamese ang naaresto at ang mga bangka nito ay hinila papunta sa daungan. At sa update naman sa patuloy na tumataas na tensyon sa West Philippine Sea, ang kasakiman ng China ngayon ay wala ng limitasyon. Kinuha ng China ang ating mga bahura, nagtayo ng mga military base sa ating karagatan, hinaras ang ating mga mangingisda, Coast Guard at Navy, at ngayon naman ay inaangkin naman ng China ang Palawan. Tama ang iyong narinig kabayan na kukunin ng China ang Palawan. Ang Palawan ay may layong mahigit sa 1,500 kilometro mula sa pinakamalapit na kalupaan ng China. Isinusulong ngayon ng Chinese social media na Weibo, Douyin at Xianghoshu ang walang katotohanang pang-aangkin nito na ang Palawan ay isa daw Zinghe Island ng Ming Dynasty. Ang parehong gawa-gawang playbook na ginamit ng China para sa West Philippine Sea ay sinusubukan nila muling isulat ang kasaysayan, magpalaganap ng propaganda, ulitin ang kasinungalingan hanggang sa ito ay kanilang tutuhanin. Ang pagtatangka ng China na angkinin ang Palawan ay hindi lamang katawa-tawa, ito ay isang tahasang pagkilos ng disinformation at kasakiman sa teritoryo, pagbaluktot sa kasaysayan, propaganda at peking mga mapa. Kaya pala kamakailan lamang ang mga barkong pangdigma ng China ay naglayag sa loob mismo ng Sulusi. Yun ay upang ikutan pala ang Palawan ayon sa nasabing Chinese website. Ang China ay nagsinungaling, nambubuli at nagnakaw ng mga teritoryo sa loob ng maraming taon mula sa iligal na paggawa ng isla hanggang sa panliligalig sa mga mangingisdang Pilipino. Ang mga aksyon ng China ay nagpapatunay na wala itong paggalang sa international na batas. Dinurog ng 2016 arbitral ruling ang tinaguriang historical rights ng China, ngunit patuloy itong nagbubuga ng mga peking salaysay sa isang pagtatangka na bigyang katwiran ang pagpapalawak ng teritoryo nito.
Ang walang hiyang pagtatangkang ito ng China na kukunin ang Palawan ay hindi gagana. Hindi papayag ang sambayan ng Pilipino na muling isulat ng China ang kasaysayan o nakawin ng ating isla. Kung talagang gusto ng China ng kapayapaan, dapat itong umalis sa karagatan ng Pilipinas, itigil ang mga kasinungalingan at igalang ang internasyonal na batas sa halip na kumilos na parang desperadong magnanakaw. Mga kabayan, gusto ko lang linawin na ang mga usaping ito ay ipinapakalat ngayon ng Chinese social media na Weibo, Douyi at Xiaohongshu, ang isa sa one of the largest social media microblogging websites sa China. Sa ngayon ay hindi pa natin masasabing solid o totoo na mga kabayan dahil hindi pa nagsasalita ang mga opisyal ng China tungkol dito. Pero kamakailan lamang ay sunod-sunod ang paglapit ng mga barko ng China sa Palawan dahil kung tutuhanin ito ng China, abay baka simula na nga talaga ng gyera.